Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Grabe pala ito si Diskaya, no? Walang patawad. Pati pala ito si First Lady Amy Marcos tuloy. Hindi ko na-edit, hindi ko na. Dali na on-load tayo. Baka magkatotoo eh. Baka maging First Lady yan. Sabagay, yung mister naman yata niya eh. Hindi naman tatakbong presidente. Direct i-take to nga natin. Huwag na natin i-edit ito para medyo mapatawa natin yung ating mga manonood. Okay. Take two, lights, camera, action! Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Nako, grabe ito si Diskaya, walang patawad. Pati pala ito si First Lady Lisa Marcos ay binudol. Binudol din pala sa kanilang ginawang proyekto para ho dito kay meron ho kasing itinatayo itong theater. Ito ho si First Lady Lisa Marcos para ho sa mamamayang Pilipino. Pati lumalabas pati itong ginagawa nilang proyekto para sa ating mga kababayan at proyekto ito ni First Lady Lisa Marcos hindi rin natapos at substandard ho yung mga gawa. Naku po, pakinggan nyo ho ito mga kababayan. Maging si First Lady Liza Araneta Marcos na biktima rin umano ng pamilya Diskaya. Binisita ni FL ang bagong Philippine Film Heritage Building sa Intramuros, Manila na proyekto niya para sa film industry. Kahapon dapat ang pagtatapos ng konstruksyon ng 107 million peso project pero ang nadatnan daw ng unang ginang. Mga bubong na may tagas, sira-sirang pader, maruruming kisame at mga sinihang hindi pa tapos. Ang contractor ng proyekto, ang Great Pacific Builders and General Contractor ng mga Diskaya. Nagpahayag ng pagkadismaya ang First Lady sa social media. Anya, mahiya naman kayo, pati ito, ninakawan nyo ng dignidad. Maging si First Lady... Grabe, ano? Wala ka man lang marinig na matinong gawa itong... matinong gawa nitong mga contractor or company ni Diskaya. Kahit man lang isang dangkal man lang na cement. Kahit man lang isang dangkal na hollow blocks wala ka man lang marinig na maayos yung pagkakatayo ng hollow blocks. Puro pala baka isipin nyo mga kababayan, saan ka makakakita ng pati proyekto na pinapagawa ng ating First Lady Lisa Marcos dinali ho ng mga Diskayang ito. May mga konsensya pa ba ito mo? Isipin mo, kung kaya nila, kung malakas ang loob nila na isubstandard ho itong ginapagawang proyekto ni Lisa Marcos at hindi itinuloy, isipin mo, ano na yan First Lady na natin yan asawa na lang ho natin asawa na ho ni Pangulong Bongbong Marcos yan. Biniktima pa. Paano pa si Juan de la Cruz? Paano pa yung ating mga mamamayang Pilipino? Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, ako nananawagan ako sa DPWH. Especially bago na ho yung kalihim dyan, secretary. No? Si Dizon na, Secretary Dizon na, ng dating DOTR. Puntahan nyo ho yung mga probinsya na kung saan may mga substandard ho ang gawa ng mga kontraktor. At puntahan nyo rin ho yung mga lugar na kung saan meron ghost project. Tanungin nyo yung mga kapitan doon kung may naitala na bang namatay doon sa lugar na yon. Dahil doon sa ghost project, dahil doon sa flood control na substandard. Kasi, kung may mga namatay na doon, dahil nagkaroon ng baha, dahil nagkaroon ng substandard na proyekto, at dapat mayroong flood control doon, na wala, ghost project, tapos may namatay doon dahil may nagkaroon ng baha. Abay, dapat pananagutan itong mga ito.
Dahil kung maayos ang proyekto at wala sanang ghost project, baka hindi nagkaroon ng baha dyan. Oh. At wala sanang mga nadisgrasya kung meron man. Or namatay. Kasi lumalabas niyan, kung may namatay dyan, may namatay dyan. Kasi kung may namatay dyan, sigurado nakatala sa barangay yan eh. Abay, pananagutan nila yan. Mga sir, mga ma'am. Kaya sana makarating ho itong aking question. Ha? Sa DPWH. Mga kababayan, ha? Hindi na nahiya itong mga ito. Pati si First Lady Lisa Marcos. Binudol ninyo. Okay, mga kababayan, mayroon hong video kumakalat sa social media. Okay. Ayoko bigyan ng ibang ano ito. Ibang interpretasyon. Pero meron ho kasing kumakalat na video na kung saan nangangailangan ng tulong. oo. Nangangailangan. Sorry ho, si Mingit, si Pastor Joel. Meron akong kumakalat sa social media na kung saan eto hong si Memi Vice Ganda abay nagpunta sa opisina or contractor company office dito ni Diskaya, itong St. Gerald office. Ayun, Vice Ganda. Minsan nang bumisita sa St. Gerald office. Bakit kaya? Ano kayang ginawa ni Memi Vice dyan? Sino kaya kinita niya dyan? Kaninong office kaya siya nagpunta? At ang isang Memi Vice, isang artista, showbiz personality, pupunta sa isang St. Gerald office na kung saan ang mundo kontraktor, gawaan ng mga tulay o flood control project, mga kung ano-anong kalsada. Parang di yata ako maano. Ay, baka may pagagawang kalsada ito si Vice Ganda. Ito yung video, mga kababayan, no? Nothing beats a Jet2 holiday. And right now, you can save £50 per person. That's £200 off for a family of 4. Tanggalin na ho natin yung sounds, maingay. Ayan ho. Identify naman ho talaga na si Memi Vice Ganda yan. Isa pa. Ano pa natin? Ayan o. At yun ang sinasabi rin dito sa nag-post. Vice Ganda, minsan nang bumisita sa St. Gerald office. Ayan. Spotted daw si Vice Ganda. O, ano kayang ginagawa rin dito ni Memi Vice, no? Sa St. Gerald office. Ano kayang meron dito, no? Baka may lubak baka may pinapaayos sila ni Ayon Perez, mga lubak-lubak ba na Alzada. Ito mga kababayan, totally Memi Vice, medyo napunta tayo sa usaping showbiz personality. Abay, magpunta tayo ngayon dito sa kilalang showbiz personality. Sa pinaka nirerespetong artista. Magaling especially rito sa mundo ng pagpapatawa, comedy sa showbiz business. Walang iba, Master Henyo, Joey De Leon, mga kababayan, palakpakan natin. Kasi mga kababayan, alam niyo naman ito si Master Henyo Joey De Leon. Minsan pag may mga gustong iparating ito na mensahe, na sabihin natin konting batikos or konting criticize para makapagbigay man lang ho ng simpatya sa mga nangyayaring usapin dito sa ating lipunan. Dinadaan niya ho sa mga parinig at pagbibigay ho ng kwela. Alam mo yun, nakapagbigay na ng mensahe, nakapagbigay na ng kaligayahan, nakapambanat pa. Yeah. Kasi mga kababayan, pakinggan natin ito. Pakinggan natin itong ginawa niyang pagbanat sa isang, sino kaya itong binanatan niya?
Panayang patama ni Joey De Leon sa mga kontrobersyal na kontraktor habang nag-host ng Itbulaga noong Biyernes. Joey, may patama sa mga kontraktor. Pakinggan nga natin. Ano bang patama ito? Ano bang patama ito? Pakinggan natin. Ulitin natin. Ulitin natin to, ha? Di, Diskaya. Hindi. Ulitin natin. May sasali. Pare Joey. Di, Diskaya. Hindi. Diskaya. Letter D, Diskaya daw. Ano ba katanungan dito sa pinuhenyo na ito? EAT. Sea animals na may letter D. Ito yung katanungan na sea animal. Sea animal na may letter D. Anong laman dagat daw ang may letter D? D daw. Diskaya daw. Malapit ka talaga, Master Henyo. Palakpakan natin si Master Henyo Joey De Leon, mga kababayan. Malawak talaga utak nito ni Master Henyo Joey De Leon. Ay, baka napanood mo to, Sir Master Henyo Joey De Leon, Sir. Magandang gabi. Lugmok na ba yung mga... lubog na ba yung mga... yung mga... tawag dito, mga umangkin, mga nangarap, makakuha yung trademark na Itbulaga. Wala ba, mga lubog na ba sila? TBJ yan, Itbulaga. Hindi talaga kakayanin yan, mga kababayan. Okay, maraming salamat po. Kita-kita tayo sa panibagong live vlog. Bye-bye po.